Hindi na lang po pag-aaral ang binibigyang pansin ngayon sa mga paaralan. Maging ang kanilang pagkain at kaalaman sa nutrisyon, tinututukan na rin. Balita natin ni Sherry Ann Torres. Alas 2 ng hapon ang palitan ng grade 1 and 2 pupils sa Payatas B Elementary School sa Quezon City. Isa sa may pinakamaraming estudyante sa Metro Manila ngayong school year sa bilang na 4,600. Bukod sa aralin ng mga bata, tinututukan na rin daw ngayon ng eskwelahan ang pagkain ng mga estudyante, alinsunod sa utos ng DepEd. Bawal po talaga. Wala po kami soft drinks dito. Pag umpisa na po ng second week of June, di ba meron kaming homeroom PTA. Yan, isa sa mga agenda namin yan. Yung mga dapat ipabaon sa mga bata po. Kaya puro masustansyang pagkain lang ang makikitang ibinebenta sa kantinang eskwelahan. Makikita yung iba't ibang poster na nagbibigay na impormasyon kung anong klaseng nutrisyon ang pwedeng makuha ng isang bata sa mga simpleng pagkain kagaya ng gulay. At sa unang quarter pa ng taong ito, ang eskwelahan na ito magsasagawa ng feeding program kung saan pipili sila ng 200 students na ituturing nila na pinaka-undernourished. Pakakainin nila ito araw-araw na masusustansyang pagkain para maitaas ang level ng kanilang kalusugan. Nakakaengganyo raw sa mga bata kapag nakakabasa ng tungkol sa mga dapat nilang kainin, gaya ng gulay. Isang non-governmental organization daw ang tutulong sa feeding program ng paaralan. Bilang tulong sa kanilang mga estudyante na karamihan ay mahihirap at kulang sa sustansya sa katawan. Ang target natin sa mga bata, kaya natin sila pinipili. Para lumusog, kasi pag lusog ang bata, lulusog rin ang isipan. Ngayong pasukan, paalala ni Basilio sa mga magulang hanggang maaari sana, kanin at gulay ang palaging ipabaon sa mga anak. Sherry Ann Torres, GMA News.